Naramdaman nga ni Nieting na may nais sumira sa kanyang sword formation, at kasalukuyan namang nakatayo ang dalawang puppeteer sa paanan ng World Tree. Kung saan ay naramdaman din nila na mayroong tao sa sword formation ni Nieting at sinisira niya ito. Sinabi nga ni Yun Yi na malamang si Zimeng ang tao sa formation at mukhang ito nga daw ang nais niya, ang makabalik sa lugar na yon, kaya naman napapatanong si Tiger Holder kung bakit pa niya nais bumalik sa lugar na yon, matapos siyang magtaksil sa dati nilang hari. Akala nga daw ni Tiger Holder ay si Guizhou ang may kagagawa ng lahat ng ito nung una, pero mali daw pala siya at si Zimeng pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Mabait naman daw si Zimeng sa pagkakakilala niya at hindi nga niya akalain na masyado pala siyang tuso. Hindi naman na daw na surprise si Yun Yi sa bagay na ito, at paano nga daw ba niyang aasahan na mabait at inosenteng tao ang may abilidad na manipulahin ang panaginip ng iba, isa pa ay matagal na umanong nasira ang ulo ni Zimeng. Dahilan upang mapatanong si Tiger Holder kung may problema ba talaga sa utak si Zimeng, sinabi nga ni Yun Yi na natuklasan niyang minsan ay hindi nakilala ni Zimeng kung sino talaga siya, at malamang nga daw na nasira ang utak niya dahil sa pagganap sa iba't ibang role kapag gumagawa siya ng panaginip. At ilang sandali pa nga ay nilabas ni Yun Yi ang kanyang puppet, sabay inaya si Tiger Holder na magtungo sa lokasyon kung nasaan si Zimeng, pero bigla namang bumuga ang malakas na hangin dahilan upang mapatanong sila sa kung si Guizhou ba ito at kung nagpapaalam na ba siya sa kanila. Sinabi nga din ni Yun Yi na patungo sila kay Zimeng ngayon upang ipaghiganti ang kanilang kuya, sabay tanong kung naririnig ba sila ni Guizhou, pero muli ay umihip lang ang malakas na hangin. Kaya naman napatanong na lang sa kanyang sarili si Yun Yi kung ano ba ang iniisip niya, parte na nga daw pala ng World Tree ngayon si Guizhou, kaya hindi na siya makakasagot at tanging sila na lang ni Huji o Tiger Holder ang natitirang puppeteer. Pero biglang gumalaw ang tangkay o sanga ng World Tree, kaya napatanong si Yun Yi kung si Guizhou ba ito. Dahil nga sa paggalaw na ito sa sanga ng World Tree ay naisip ni Yun Yi na mayroon pa ding pandama si Guizhou kahit pa naging parte na siya ng World Tree. Naisip nga din niya na tinutulungan pa din ni Guizhou ang bago nilang hari, pero sa ibang paraan nga lang. Gayunpaman ay wala naman daw ibang nais ang mga puppeteer kundi mapagsilbihan ang kanilang hari. Bigla namang dumating si Master at tinatanong kung kailangan na bang umalis nila Yun Yi, tinatanong nga din ito kung bakit tila nag-aapura silang umalis. Muli ay tinatanong din niya kung bakit bigla na lang nagkaroon ng malaking puno sa lugar na ito, at kung bakit nawalan umano ng malay si Carol matapos umayos ang sitwasyon ng Earth. Sinabi lang naman ni Yun Yi na kailangan lang makapagpahinga ni Carol, at magigising din siya kalaunan sabay alis, dahil may traidor pa nga daw silang kailangang patayin at nagpaalam na nga sila kay Master. Samantala tinatanong naman ni Nieting ang ating bida kung tinatawag ba niya ang kanyang dragon, at kung magtutungo ba siya sa Sword Valley. Uuwi ka naman ni Shu, sabay tanong sa kung ano ang meron sa loob ng Sword Formation, tinanong nga din niya si Nieting kung bakit hindi niya binabanggit ang bagay na ito sa iba. Dito ay sinabi ni Nieting na sa ilalim o loob ng sword formation niya ay matatagpuan ang 100 patungo sa mundo ng mga alien, sinabi nga din niya na sa mundong yun nanggaling ang mga puppeteers. Bukod dito ay mayroon umanong kakaibang lalaki ang nagnais dumaan sa lagusan na yun, ilang taon na ang nakakalipas, kaya naman biglang napaisip si Shu at kung ang kakaibang lalaki daw kaya na tinutukoy ni Nieting, ang nagbanyag ng sekreto nila ni Xiaoyu. Ilang sandali pa ay dumating naman na si Chaos at agad nang sumakay ang ating bida, na sinusubukan namang pigilan ni Nieting, mas mainam nga daw kung sasama siya o si Tandang Billy sa ating bida. Sinabi nga din ni Nieting na hindi pangkaraniwan ang taong makikita ni Shu sa lugar, dahil may kapasidad o abilidad itong sirain ang kanyang sword formation. Pero hindi naman na umano nila kailangan pang sumama, sinabi nga ni Shu na abala si Tandang Billy sa paghabol sa Saint, habang si Nieting naman ay kailangang magpahinga muna dahil anumang oras ay pwede siyang mamatay, kaya wag na niyang pilitin ang kanyang sarili. Iniisip nga din ni Shu na malamang sa mas nanaisin nila Nieting na makakuha ng impormasyon sa lalaki pag nakita o huli nila ito, pero ang nais nga daw ng ating bida ay patayin ang lalaki na nagbanyag sa sekreto nilang magkapatid. Iniisip nga din niya na masyadong malaking gulo ang dinulot ng lalaking ito sa kanila ni Xiaoyu, na muntikan pang mapahamak dahil sa mga impormasyon na pinakalat niya, at dahil nga dito ay iniisip ng ating bida na kahit sino pa siya, ay karapat-dapat siyang mamatay sa kanyang mga kamay. Sinabi nga ni Shu na kailangan pa ng dragnet and snare si Nieting, sinabi din niya na kayang-kaya na niya ang bagay na ito kaya hindi na niya kailangan pang sumama, sabay inaya nang umalis si Chaos.
Hindi naman na nagsalita si Nieting at habang pinapanood nga niya ang pag-alis ng ating bida, ay iniisip nito na malamang sa may plano pa si Shu, pero ang importante nga daw ngayon ay iniisip na din ni Lu Shu ang kapakanan ng kanilang organisasyon. Sa wakas naging dragnet na din ang batang ito, wika nga din ni Nieting, at seryoso naman ang ating bida na patungo sa Sword Valley. Pagdating nga sa Sword Valley ay nakita ni Shu na bukas o may butas na sa formation, at nakita din niya ang marka ng Dark Kingdom sa mga kalalakihan na nakabalabal. Hindi na nga daw magtataka si Shu kung bakit hindi niya nakita ang mga taga Dark Kingdom sa labanan, dahil ang nais talaga ng mga ito ay pumasok sa Sword Valley upang sirain ang sword formation ni Nieting. Iniisip nga din ni Shu kung ito ba talaga ang target nila, at kaya hinayaan nila na maging abala ang lahat sa digmaan upang hindi mapansin ang mga nais nilang gawin. Sinabi nga niya kay Chaos na kailangan muna nilang magtago, dahil kailangan pa daw alamin ng ating bida ang kanilang lakas o mga rank. Patuloy namang umaatake ang sword formation ni Nieting sa mga ito, pero ginagamit lang din nila ang kanilang abilidad upang harangan at pasabugin ang mga pag-atake ng formation. Hanggang sa ilang sandali pa ay tuluyan na nilang nawasak ang sword formation ni Nieting, at matapos niyang makita ang mga pag-atake nila ay sinabi ni Shu na walang A-rank sa mga ito, pero magaling sila sa pagtutulungan. Sinabi nga din niya na nakadaan sila sa ganito kalakas na formation kahit na 5 tao lamang sila, kaya namamangha din siya sa mga ito. Ilang sandali pa nga ay napansin niya ang mga abilidad na ginagamit nila, pero bigla namang nag-sneak attack ang isa sa mga ito patungo sa ating bida. Agad namang napansin ito ni Shu kaya naiwasan niya ang pag-atake, at dito ay sinabi niya na tama nga ang nakita niya, dahil ang abilidad na ginagamit ng mga ito ay kaparehas ng abilidad ni Master o ng ating bida, kaya napapatanong siya sa kung ano ang kaugnayan ng mga ito kay Master. Sinabi naman ni Zimeng na kung nais ng ating bida na malaman ang kaugnayan nila kay Master, ay mas mainam kung bumaba muna siya at agad nang tumalon pababa ang ating bida, habang sinasabi na kanina pa niya nais na magtungo sa kanila. Ilang sandali pa matapos siyang makababa ay sinasabi lang ni Zimeng ng paulit-ulit ang salitang andito ka na, agad na din silang lumapit sa ating bida, kaya napapaisip ito sa kung bakit masyado yata silang matatapang upang agad siyang lapitan. Agad nga niyang ginamit ang Shadow Blade upang saksakin ang isa sa mga ito, habang iniisip na mukhang sawa na silang mabuhay, pero sa paghugot ni Shu ng Shadow Blade ay masyado ang gulat nito, dahil wala siyang nakitang mga dugo sa pagbagsak ng isa sa kanila. Bigla namang nagsalita ng sabay-sabay ang mga ito, akala nga daw nila ay nag-uusap lang sila. Pero bakit daw kaya bigla na lang nang saksak ang ating bida, na sinabi lang naman na magkaaway sila kaya pwede siyang umatake anumang oras. Bigla namang pumasok ang sunod-sunod na negative points mula kay Zimeng, kaya iniisip ng ating bida na masyado silang mapagbigay, kahit pamamaya lang ay papatayin na niya sila. Umatras naman si Shu at sinabi na pwede siyang maghintay, sabay tanong sa kung sino ang mastermind o boss sa kanila, dahil ang iba nga daw ay pwede niyang bigyan ng mabilis na kamatayan. Agad namang nagtaas ng kamay ang isa at sinabi na siya ang boss, pero sinasabi nga din ng iba na siya ang boss, siya ang mas importante o siya ang gumagawa ng desisyon. Dahilan upang maguluhan si Lu Shu, iniisip nga niya kung bakit nag-aaway ang mga ito at napapatanong na din kung may sayad ba sila. Hanggang sa ma-realize niya na ang lalaking napatay niya ay nagbigay ng 5 sunod-sunod na negative points, iniisip nga niya na nagmula lang kay Zimeng o sa iisang tao lang ang mga negative points na ito. Kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa nagbibigay ng negative points ang kanyang mga kasama kahit napatay na niya ang isa dito, hanggang sa mapatanong siya sa kanyang sarili kung maaari pa ba talagang magbigay ng negative points ang taong patay na. Muli ilang sandali pa ang nakalipas ay iniisip ni Shu na mukhang nakakabaliw ito, pero malamang nga daw na ang 5 tao na ito ay Zimeng lahat ang pangalan o iisang tao lamang. Kung ganun nga daw ay ito na ang taong may pinakamalalang tama sa utak sa kasaysayan ng mundo. Napapatanong nga din siya sa kanyang sarili kung matapos ba niyang patayin ang mga ito ay dapat niyang ituring na 5 ang napatay niya o isa lamang. Ilang sandali pa ay nanghingi naman ng pasensya ito dahil hindi nila napapansin ang ating bida, sabay banggit sa mga nais itanong ng ating bida, tulad na lang ng kung paano niya nalaman ang patungkol kay Luo Xiaoyu o kung paano siya napunta sa lugar na ito. Ayoko ngang magtanong wika naman ng ating bida, kaya muli ay naka-earn siya ng negative points mula sa kanila. At muli ay pinipilit siya ng mga ito na magtanong, pero sinabi lang naman ni Shu na hindi siya susunod sa nais nila, dahil nawawala ang kaastigan niya. Kaya muli ay nagbigay sila ng negative points,
At naisip nga ng ating bida na parang pandaraya na ito sa kanyang system, at bigla ngang tinanong ng ating bida kung wala ba silang nais itanong sa kanya. Dahilan upang lalong mabaliw ang mga ito, at kayo na ang magbasa sa mga nakasulat, dahil ang alam ko lang ay sinabi ni Shu na ito na ang pagkakataon niya at muli nga siyang naghanda sa pag-atake. Ginamit nga din niya ang Yin Restaurant kasabay ng pagsugod niya, pero naiwasan naman itong lahat ng kanyang kalaban at ang isa nga ay nasangga naman ang atake niya. Dahilan upang maisip ni Shu na magaling sa espada ang lalaking ito, pero bakit daw kaya siya nakangiti sa ating bida? Bigla namang napansin ni Shu ang mga red streams o threads kaya bigla siyang napa-atras, pero huli na ang lahat dahil nahulog na siya sa patibong ni Zimeng. Agad namang nagtungo si Chaos sa kanya habang sinasabihan niya si Shu na mag-ingat, at ginamit nga ni Shu ang Yin Restoring at dalawang flying sword niya, gayon na din ang Shadow Blade sa pagnanais na wasakin ang patibong sa kanya. Pero sinabi nga ni Zimeng na hinanda niya ang special na item na ito para sa ating bida, sinabi nga din ito na hindi ito basta-basta masisira ni Lu Shu, at sa pagkumpas nga ng kanyang mga daliri ay nahati niya sa dalawa ang tila net o sapot ng gagamba na patibong upang maging si Chaos ay mabalat nito. Hindi nga makapalag si Chaos at ang ating bida matapos silang mabalat nito, kaya naman diretso o bigla na lang silang bumagsak. Makalipas nga ang ilang sandali ay makikita na tumutulo na ang pawis ng ating bida at nanginginig na ang kanyang mga kamay at buong katawan. Napapatanong na nga lang din siya sa kung ano ang nangyayari, hindi naman daw ganun kataas ang posisyon niya nang mahulog siya, pero sobrang sakit nga daw ng mga binti niya at tila naputol o nadurog ang kanyang mga buto. Agad nga ding nagtungo si Zimeng sa ating bida, kaya naman agad nitong ginamit ang Yin Restoring, pero bigla lang din na bumalik ang lahat ng kanyang sandata. Muli ngang napapatanong si Shu sa kung ano ang nangyari sa kanya, hindi na nga niya mapasunod ang Yin Restoring at ganun din ang Canine Corpse at Mind Controlling na flying sword niya. Iniisip nga din ni Shu na maging ang star power niya ay unti-unting nawawala, at bigla namang tinanong ni Zimeng kung na-surprise ba ang ating bida, at kung nakakaramdam ba siya ng sakit, sinabi nga din ni Zimeng na nawala din ang kanyang kapangyarihan kaya patas lang sila. Pero wala nga daw pakialam si Shu sa kahit na ano pang nawala kay Zimeng, na agad namang lumapit sa ating bida at sinabing kasalanan niya ang lahat. Sinabi nga ni Zimeng na kung hindi lang sana inalis ng ating bida ang kanyang abilidad ay hindi naman bababa ang kanyang rank. Sinabi nga din niya na ngayon ay nakukuha pa siyang kutsain ng mga mahihinang nilalang mula sa CDF, at ang lahat ng kahihiyan at paghihirap na ito ay ang ating bida ang dahilan. Kaya naman iniisip ni Shu na mukhang baliw na talaga ito, ngayon na lang daw sila nagkita, kaya paano naman niya ito pagkakaaitan ng kanyang abilidad. Hanggang sa mapansin niya na si Chaos ay pilit pa ding kumakawala, kaya iniisip ng ating bida na hindi siya pwedeng sumuko at muli nga niyang pinilit tawagin o palabasin ang kanyang star power. Kaya naman agad na napa-atras si Zimeng, pero wala namang nangyari at hindi nga lumabas ang star power ng ating bida. Matapos nga nito ay sinabi ni Zimeng na wag na siyang magpumilit na gamitin ang kapangyarihan niya. Muli nga ding sinabi ni Zimeng na hinanda niya talaga ang magic item na ito para sa ating bida, at ngayon na wala na nga daw ang kapangyarihan ni Shu ay para na lamang siyang insekto. Iniisip naman ng ating bida na hindi niya magagamit ang Mountain and River at Flying Sword niya kung wala ang kanyang star power, kasalukuyan pa din naman daw na nagpapalakas o nagpapagaling si Auhai kaya hindi niya din ito matatawag, at hindi nga daw niya akalain na darating ang panahon kung saan ay wala siyang magawa. Iniisip nga din niya na matagal nang alam ni Zimeng ang patungkol sa kanyang star power, dahil alam din ito na wala nang magagawa ang ating bida pag naselyuhan ang kanyang star power, na maging siya ay hindi niya alam na posible itong mangyari. Napapatanong na nga din si Shu sa kung sino ba talaga si Zimeng, at kung paano niya nalaman ang lahat ng ito lalo na ang tungkol sa kapangyarihan nila ni Xiaoyu. Ilang sandali pa nga ay bigla nitong hinawakan sa leeg ang ating bida at binitbit ito, pero biglang dinilat ni Shu ang kanyang mata at sinaksak si Zimeng kaya hinagis niya ang ating bida. Natatawa pa nga si Shu sa kanyang pagbagsak, at tinanong kung bakit siya hinagis nito, akala nga daw ni Shu ay madami pang nais sabihin si Zimeng sa kanya. Nakakatuwa ka naman wika naman ni Zimeng, kung mas mabagal nga daw ang naging reaksyon niya ay malamang sa napatay na siya ng ating bida. Sinabi nga din ito na mukhang minaliit niya ang ating bida, hindi nga daw niya akalain na masasaktan pa din siya ni Shu kahit wala na siyang kapangyarihan, sabay sinabi na malamang sa dahil ito sa special bloodline ng ating bida. Dahilan upang mapaisip naman si Shu, hindi nga daw niya alam kung bakit sinasabi din ng taong ito na special ang kanyang bloodline,
dahilan upang mapatanong siya sa kung ano ang special sa kanya at sa kanyang nakaraan. Habang ginagamot naman ng isang Zimeng ang sugat niya ay sinabi nito na mukhang walang alam si Shu patungkol sa kanyang pinagmulan. Tinanong nga din niya ang ating bida kung nais ba niyang matuklasan ang katotohanan sa mundong ito, at sinabi naman ng isa na pwede siyang magtanong. Pero dinuraan nga lang siya ni Shu at unti-unting tumayo ang ating bida. Dito ay sinabi ni Shu na mas mainam kung ang sugat na lang niya ang asikasuhin niya at huwag na siyang pakialaman pa. Pero inutusan naman ni Zimeng ang isa pang Zimeng, upang atakihin ang ating bida na nasuka pa ng dugo matapos makatanggap ng isang suntok. Napaluhod nga si Shu sa kanyang pagbagsak, at sinuka din nito ang kanyang mga kinain. Kasabay nito ay iniisip ni Shu na kung alam lang sana niyang darating ang ganitong pagkakataon, ay mas mainam sana kung inaral niya ang ibang physic enhancement mula sa Dragnet and Snares. Mas mainam nga daw sana kung pinalakas na lang din niya ang kanyang sarili at hindi inasa ang lahat sa star power, pero bigla naman niyang naisip na sinubukan na pala niya ito dati, pero masyadong malakas ang star power kaya hindi gumana ang mga pangkaraniwan na teknik. Pero ngayon nga daw ay selyado na ang malakas niyang star power, at kahit na anong gawin niya ay hindi ito makawala sa selyo. Iniisip nga din ni Shu na masyadong mahina o mababa ang rank niya upang sirain ito. Hanggang sa bigla nitong narinig ang isang Zimeng na sinabing kunin ang dugo ng ating bida bago pa may mangyari sa kanya, at agad nga na nagtungo ang isang Zimeng sa kanya at inumpog sa lupa ang ating bida. Sunod ay hinawakan ng isa ang kanyang kamay at sinugatan ang daliri ni Shu, matapos nito ay inipon ng isa pang Zimeng ang kanyang dugo, kaya muling napaisip si Shu sa kung ano ang nais nilang gawin sa kanyang dugo. Bigla namang winisik nito ang dugo na kanyang naipon, at nakita nga ni Shu na unti-unti itong nabalot ng enerhiya at isang formation ang lumabas. Sa formation nga na ito ay unti-unting lumabas ang isang malaking pintuan, kung saan ay agad na nagtungo ang dugo ni Shu dito. Matapos nang magliwanag ang dugo ni Shu na nagtungo sa pintuan ay sinabi ni Zimeng na sa wakas ay dumating na ang hinihintay niya. Sinabi nga niya na sa oras na makabalik at mahanap niya ang isang tao ay babalik ang lahat sa kanya. Magkakaiba nga ang reaksyon ng mga ito, habang sinasabi na babalik na ang kanilang kapangyarihan, hanggang sa ilang sandali pa ay kulay asul at purple na enerhiya naman na ang lumalabas sa malaking pintuan. Samantala iniisip naman ni Xiaoyu kung bakit tila iritang-irita ang kanyang pakiramdam, napapatanong nga din siya kung nasaan na si Chaos at Lucio, at kung bakit hindi pa din sila nakakabalik hanggang ngayon. Ilang sandali pa ay dumating naman na si Nieting, kasama si Tandang Bailey na tila sugatan at pinahirapan ng Saint. Dito ay sinabi ni Ji Chao na ang pinakabagong balita ay nagtungo na ang lahat ng kalaban nila sa Port Artyom upang umatras, pero may kakaibang enerhiya nga daw silang na-detect mula sa direksyon ng Sword Valley, kaya naman napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Nieting na mayroong sumira sa kanyang sword formation, at nagtungo nga daw ang 9th Dragnet o ating bida sa Sword Valley upang tignan ang sitwasyon. Agad namang tumakbo si Xiaoyu patungo ng Sword Valley matapos niyang marinig ang balita, pero biglang may pumihil sa kanya at sinabi na mas mainam kung lilipad sila, para na din mabilis silang makarating sa lugar. Habang lumilipad nga sila ay napansin din nila si Carol at Master na kasalukuyang patungo sa Sword Valley. Habang tinitignan nga ni Xiaoyu si Carol ay iniisip niya na patungo silang lahat sa Sword Valley, kaya siguradong magiging ligtas si Lu Shu. Samantala sa Sword Valley naman ay iniisip ni Shu kung ang gate ba na kanyang nakikita ay ang daan patungo sa mundo ng mga puppeteers, at malamang nga daw na nais ni Zimeng ng kanyang dugo upang buksan ang pintuan na ito, pero paano daw kaya naging susi ng lahat ng ito ang kanyang dugo? Ilang sandali pa ay napansin niya ang Shadow Blade, kaya naman pilit niya itong kinukuha habang iniisip na kahit mahirap ang sitwasyon niya, ay hindi siya pwedeng mawala ng mahalagang kayamanan. Pero bigla namang may bumitbit sa kanya. At sinabi nga ni Zimeng na kailangan na nilang umalis, kaya napapatanong si Shu sa kung saan siya dadalhin ang mga ito, at kung bakit kailangan pa nilang isama siya. Pero hindi naman siya sinasagot at nagtalunan lang ang mga ito patungo sa pintuan, na agad din namang napansin ni Chaos kaya nagwawala ito at tinatanong kung saan nila dadalhin si Shu. Hanggang sa ilang sandali pa nga ay nasira na nito ang tila net na red stream, kaya naman agad siyang nagtungo sa ating bida, habang si Zimeng naman ay napapatanong lang sa kung paano nasira ni Chaos ang selyo niya. Bigla nga ding dinuraan ni Chaos ang isang Zimeng, na napasigaw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman habang ang Zimeng naman na may hawak sa ating bida, ay tinatanong kung Mist of Chaos ba ang kanyang nakikita. Inatake nga din siya ni Chaos pero naiwasan niya ito,
at sinabi na hindi ito ang oras upang labanan ang isang A-rank na dragon, mas mainam nga daw kung makabalik na siya agad sa kanilang daigdig. Pero naramdaman nito na masyado siyang mabagal kaya naman agad niyang ginamit ang kanyang abilidad, upang pabalaykan sa kanya ang mga clone niya. Sunod ay muli itong tumalon, kung saan ay naiwan pa ang after image ng ulo ng ating bida nang dahil sa bilis. Nagtungo nga ito sa malaking pintuan habang bitbit ang ating bida na tinatanong kung nababaliw na ba talaga siya, habang si Chaos ay mabilis namang sumunod sa kanila. Masyado namang natatawa si Zimeng habang sinasabi na sa wakas ay dumating na din ang araw na pinakahihintay niya. Pero ang ating bida ay nagwawala pa din at sinasabi na ayaw magtungo sa kanilang daigdig. Pero huli na ang lahat at bigla na silang naglaho, agad namang naramdaman ni Carol at Xiaoyu na nawala ang enerhiya ng ating bida. Naglaho na nga si Lucio sa pintuan na ito, kaya naman napapatanong na lang si Chaos kung nasaan at kung saan nila dinala ang ating bida, napagsaraduhan o hindi nga siya makadaan sa pintuang ito.